evening, my dear brothers and sisters in Christ. Good evening, Father. You know what? If our Sunday Gospels are very much linked, last Sunday, we had this parang set up ng Diyos sa tanong kung paano tayo magiging handa sa pagdating ng Diyos. How can we prepare ourselves for the coming of our Savior or the second advent of Jesus Christ? There, last Sunday, we heard of the 5 virgins. The 5 virgins. Then that Sunday, throughout the whole week, there was a little more of parang orientation kung paano nga ba mapre-prepare yung ating mga sarili, kung paano tayo papasok sa kingdom ng Diyos. And here comes this Sunday, the content of our preparation. Ang content ng ating preparation. If you look closely in the gospel, it started by saying, this kingdom of God can be likened to. Meaning, ang kaharian ng Diyos ay mahahalin tulad sa. Diba? He said that ang kaharian ng Diyos ay mahahalin tulad sa isang taong umalis at nagkatiwala sa mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Ang una, binigyan niya ng 5. Ang pangalawa, binigyan niya ng 2. At yung isa ay binigyan niya ng 1. Here comes our understanding of kung may binigay ang Diyos sa atin, dapat nating pangalagaan at gawin. Opo, totoo po yun. Yun po ang ibig sabihin ng ating ebanghelyo. Karaniwan sinasabi natin na lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos, bigay niya ang ating katalinuhan, everything that we have, our intelligence, our will, our mind, our riches, even the things na kaya at hindi natin kayang gawin, ay pinaniniwalaan nating bigay ng Diyos. Totoo po yun. Yun po ang sinasabi sa atin ng ating turo ng simbahan at turo ng ating eskriptura o ng ating Biblia. But I want you to focus on our first reading, my dear brothers and sisters. There written, charm is false, beauty is vain. Again, charm is false, and beauty is vain. Bakit sinabi sa ating unang pagbasa na ang karisma ay isang kamalian at ang ganda ay isang hindi makabuluhang bagay? Eh sinabi naman, alam natin na lahat ng bigay sa atin ng Diyos ay makabuluhan. Bakit binigyang halaga sa unang pagbasa ang charm is false and beauty is vain? This is my dear brothers, because my dear brothers and sisters, if you look closely on our first reading, kung inyong titingnan ng mabuti ang ating unang pagbasa, the latter part would say, pag ginamit natin ang ating kagandahan, ang ating kagalingan para sa ating sarili, at nung sinabi natin na atin ang ating kagalingan at kagandahan at kabutihan, then it will fall into vanity. Walang kabuluhan. Sa panahong sinabi natin sa ating mga sarili na ang lahat ng kayamanang meron kayo, malaki man o kaunti, marami man o kaunti. Nang sinabi natin, ang lahat ng kagalingan ko bilang isang tao ay akin at akin lamang at para sa aking ikayayaman at ikasisikat, then here comes, charm is false and vanity for beauty. The first reading emphasized the content of our being Christians. That everything that we receive here on earth, tangible or intangible, nakikita o hindi nakikita, nahahawakan o hindi nahahawakan, nagagamit o hindi nagagamit, ay mula sa Diyos. If you go back to the gospel, kung babalikan ninyo sa gospel, this businessman, entrusted something to these people. Pinagkatiwala ng isang negosyante ang kanyang pera sa mga taong ito. Brothers and sisters, does that even sound familiar to all of us? Of course. This life that we live is God's. Even our priesthood is God's. Even ang mundong ginagalawan natin ay sa Diyos. Kahit ang mga buhay na pinangahawakan natin, ang mga anak na meron tayo, ang mga kagayamanang meron tayo, ay sa Diyos. At pansamantala lamang na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At pagdating ng panahon, sasabihin ng Diyos, ginamit niyo ba ang ipinagkatiwala ko sa inyo? Go back to our first reading. Check yourselves, my dear brothers and sisters, and ask, is the charm, ang karisma, ang talino, ang kakayanan ko bilang tao, ay ginamit ko ba
hindi sa tamang pamamaraan, sa pamamaraang nararapat? At pangalawa, ginamit ko ba ang mga bagay na nakikita sa akin upang bigyang papuri ang Diyos? This will open us to understanding our second reading. A beautiful words coming from our prophet. From our prophet. He said, peace and security. Peace and security. Kapayapaan at seguridad. Peace and security. When we know exactly, pag sa panahon, alam natin sa puso natin na ang bagay na ginagamit natin dito sa mundo, ang lahat ng bagay na meron tayo ay sa Diyos. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso. Na kahit mawala man ang lahat ng bagay sa mundo, alam ko na ang Diyos pa rin ang mamahalin ko. Na kahit talikuran man ako ng lahat ng taong kakilala ko, na kahit titingnan ako ng aking mga kaibigan na kaaway na, alam ko sa puso ko na ang Diyos ay patuloy na nangangako, hindi niya ako iiwan. Peace and security. Na kahit alam kong hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, na kahit pagising ko o pagtulog ko mamayang gabi, hindi ko alam anong mangyayari, alam ko sa puso kong ang Diyos ay patuloy na nangangakong hindi niya ako iiwan. Peace and security. We can only celebrate the goodness of God to our lives if we have peace and security in our hearts. Maaari lamang nating ipagbunyi ang kagandahan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay kung nakikita natin sa ating mga puso at isipan na ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin nito at hindi kailanman niya tayo iiwan. Peace and security. This is the second content of our gospel. These people, ang mga pinagkatiwalaan ng Diyos, itong tatlong taong ito na pinagkatiwalaan ng Diyos, sino nga ba sa kanila ang nakahanap ng kapayapaan sa kanilang puso? Of course, when you invest something, you take risk. Sometimes it will cause you disturbance. Sometimes natatakot tayo kasi hindi natin sure kung may ibabalik ba ang ating i-invest. That's reality. That's reality na naghahanap tayo ng ROI sa lahat ng ating binibigay. But then again, it's pride and proper in our Christian way of life not to just look at the return, but rather the process of using and accepting the gifts given to us by God. Pagtingin sa mga bagay na ibinigay ng Diyos. Pagtingin sa mga bagay na meron tayo at paggamit sa mga bagay na meron tayo na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. There is an interesting part of our reading, by the way. The Psalms. It says, blessed are those who fear the Lord. Sige na, bulahan. Ang Tagalog niyan? Anong Tagalog ng blessed? Mapalad. Mapalad ang may takot sa Diyos. But I want you to direct your attention sa last person, sa huling taong pinagkatiwalaan ng Diyos. Babasahin ko sa inyo. Sinabi niya, hindi ko po ginamit ang ipinagkatiwala niyo sa inyo, pinagkatiwala niyo sa akin, sapagkat natakot ako. Are you even questioning na sa Psalms sinabi, blessed are those who fear the Lord, but latter part of the gospel sinabing, huwad kang katiwala, hindi mo ginamit ito. Ang sagot niya, natakot ako. Akala ko ba blessed are those who fear the Lord? Natakot niya itong katiwala at bakit siya pinagalitan ng Diyos? If you can see here clearly, sa gospel, pinagalitan yung pangatlong katiwala na pinagkatiwalaan ng isang talento. Sabi niya, bakit mo hindi ginamit ito? Bakit hindi mo binigyang importansya at ginamit ito? Sana pagbalik mo, naging doble yung ibibigay mo sa akin. Sabi niya, takot kasi ako sa iyo. Akala ko ba blessed are those who fear the Lord? You have to understand, my dear brothers and sisters, that in the context of this huling katiwala, sa konteksto ng isang taong ito, sa huling katiwala, ang konteksto niya ay nakapaloob sa insecurity at pagiging abala sa mga bagay na hindi importante. Pagwawalang bahala sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos. Anong ibig sabihin ng blessed are those who fear the Lord in our Psalms? I'll read it to you. Your wife
shall be like fruitful vine. In the recesses of your home, your children like olive plants around your table. Ano ba ang konteksto ng blessed are those who fear the Lord? This is aligned and founded on our gospel, the first part of the gospel. That God, in our being minute, sa ating pagiging maliit, sa ating kapakyasan. Kailan mo kapakyasan? Ay, binsaya mong ko. Sa aking imperfection, sa aking kamalian, sa aking hindi pagiging perfecto bilang tao, I will always recognize that there is God who is bigger and greater than me. I'd like us to go back to the first part of my sharing, my homily. The context of using the talents that we have. Sa ating paggamit sa mga bagay na meron tayo, karapat-dapat na ilagay natin sa ating mga puso at isipan ang takot sa Diyos. Hindi akin to, para sa Diyos to. At nagmula ito sa Diyos. Huwag kayong matakot sa panahon na kayo ay mamamatay na. If you can remember all our readings this week, it's not about the fear of death. It is rather on the fear on how you use your life. Let me rephrase that. How we use our lives. Paano natin ginagamit ang buhay natin. Huwag tayong matakot sa kamatayan. Matakot tayo kung paano natin ginagamit ang buhay natin sa pang-araw-araw. Again, the context of our gospel today speaks about the gift given to us by God. Ang biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Tanong, ginagamit ba natin ito upang ipagbunyi at magbigay papuri sa Diyos? Mga kapatid, ngayong linggo, tayo ay hinihikayat ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagbasa na tumingin sa ating mga buhay, na ating suriin ang ating pamumuhay at itanong sa ating mga sarili, ginagamit ko ba ang mga bagay na meron ako? Or let's go back a little further. Nakikita ko ba ang mga bagay na ibinigay sa akin ng Diyos? O ang mga bagay na nakikita ko ay ang mga binigay sa kanila, sa ibang tao? Nakikita ko ba ang mga bagay na ibinigay sa akin ng Diyos? At pangalawa, ginagamit ko ba ito para bigyang papuri ang Diyos at pasalamatan siya sa araw-araw ng aking buhay? Please all rise and let us profess our faith. I believe that God